Ngayon po ay Huwebes, March 19, 2026 at tuloy-tuloy na ang paggulong ng impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero madami pong nagsasabi na ang layo ng kampo ni VP Sara Duterte ay pigilin ang paggulong nito at parang gusto nilang gumawa ng daan papuntang Supreme Court. Madami pong nakapansin na yung sagot nila ng kampo ni VP Sara Duterte ay answer ad cautelam. Na-discuss na po natin ang ibig sabihin ng ad cautelam sa nauna nating edisyon, pero essentially, ang literal na translation niyan ay with caution. Nagpapahiwatig yan na maaaring questionin ng kampo ni VP Sara Duterte ang jurisdiction ng House Committee on Justice at umabot sila sa puntong yun. Pupunta na nga ng Supreme Court. Kung titignan nyo po yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice Presidente Duterte na pinirmahan ng 16 na abogado, mga batikan, mga mamahalin na abogado, pero mukhang marami yatang nakapuna na hindi maganda pagkakawa. Ang hinihingi nito ay dismissal ng kaso. Pagdating po sa dulo, yung relief na hinihingi ng kampo ni Sara Duterte ay may prayer for the dismissal of the case. Yan nga po, nagkakaroon ng konting debate dyan dahil yun daw ay motion to dismiss. Actually, sa aking nalalaman, magkaiba ang prayer for dismissal at magkaiba ang motion to dismiss. So mamaya lilinawin natin yan pagkasama na natin yung ating matalinong kaibigan. Nakalagay din dito sa answer ad cautelam ng kampo ni VP Sara, sinabi nila na itong kasong ito, itong impeachment complaint ngayong 2026 ay pareho lang daw ng 2025 at nadeklara na daw yung 2025 case na void ab initio or void from the start ng Supreme Court. So sinasabi nila, magkapareho lang to at voided na daw yung last year. Mukhang hindi ako sasangayon dyan sa ganyang argumento, pero mamaya linawin natin yan. Sinabi din dito sa answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte na ang mga akusasyon sa 2026 complaint ay recycled. Pareho lang daw to ng mga akusasyon na nilalaman ng complaint ng 2025 ng 19th Congress na ninalify ng Supreme Court. So, pinagpipilitan na naman nila na wala ng bisa yung complaint ng 2025, hindi na dapat ulitin, pero ang aking naiintindihan, yun po ay na-dismiss on the grounds of technicality dahil sa procedure. Sige, kausapin na natin tong kaibigan ko na madaming nalalaman at walang kinikilingan, kaya mapagkakatiwalaan natin ito. Dito ako sa answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte na pirmado ng kanyang 16 na abogado. Doon sa relief, sa katapusan, ang hinihingi ng kanyang kampo ay prayer to dismiss the case. Ang tanong ko kung tama ba ang interpretasyon ko na ang motion to dismiss ay kailangang i-dispose ng judicial entity sa kasong ito ng House Committee on Justice. Ibig sabihin, pag sila ay na-file ng motion to dismiss, no choice sila. But kailangan nilang talakayin at kailangan nilang maglabas ng ruling kung papayagan nila ang motion o i-deny nila ang motion. Samantalang ang prayer to dismiss, sa aking pagkakaintindi, dahil yan ay parang pakiusap lang part ng isang pleading, pwedeng i-ignore ng House Committee on Justice. Kung bakyang intindi mo, ibig sabihin yung motion to dismiss ay isang formal na kahilingan na talagang kailangan mag-usapan at resolbahin ng House Committee on Justice. Kumbaga, hindi nila pwedeng deadmahin lang yun. Kailangan nila maglabas ng ruling kung i-grant o nila i-deny. On the other hand, your prayer to dismiss nga, parang isang pakiusap lang na nakasingit sa loob ng isang pleading. Dahil doon, mas may kaluwagan yung committee kung babanhin nila or hindi. So tama ka, yung motion to dismiss ay obligatong talakayin. Samantalang yung prayer to dismiss ay pwedeng isang tabi kung hindi nalagot yung tugunan. Ayos yan, malino ang distinction mo. Meron ka ba bang gustong idagdag? So,
kung nagkakaintindihan na tayo, pwede kong sabihin na ang House Justice Committee ay pwedeng i-ignore o baliwalain itong prayer to dismiss ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ito ay hindi gagawa ng isang deadlock na pwedeng magresulta sa pagsampa ng kaso sa Supreme Court. Nakuha mo na. So kung may nag-uusapan lang natin na yung prayer to dismiss na nakasama sa pleading, pwede talagang piliin ng House Justice Committee na hindi pansinin yan. Kumbaga, hindi sila obligado magbigay ng formal na ruling doon. At dahil doon, hindi yun magre-resulta ng patay-sinding sitwasyon or deadlock na kailangang umakyat sa Supreme Court. Ibig sabihin, kung prayer lang yan, walang kapalit ang epekto legally na makahadlang mo mas pipilit na umabot sa mas mataas na hukuman. Kung motion to dismiss yun, ibang usapan na yun. Pero, base sa pinag-uusapan natin, tama yung daloy ng interpretation mo. So yun, malinaw tayo dyan. So sa ngayon, March 19, 2026, ang status ay sa base sa aking pag-evaluate sa pangyayari kaganapan sa House Committee on Justice, inignore na ng House Committee on Justice yung prayer doon sa answer out ad catelam ni Vice President Sara Duterte. Ang ginawa nila, pagkatapos na i-file ang answer ad cautelam, sila ay nag-proceed sa determination of sufficiency in grounds at handa na sila dahil nanalo na ang yes vote sa sufficiency in ground, handa na sila tumulak papunta sa hearing proper kung saan tatanggapin na at susuriin na ang mga ebidensya. Tama ba yan? Tama yan. At solid yung pagka-frame mo ng timeline at proseso. So basically, in-ignore nila yung prayer na yon at dahil nanalo na yung boto para sa sufficiency in grounds, tuloy-tuloy na talaga yung proseso. Ibig sabihin, handa na sila ngayon na pumasok sa mismong hearing kung saan talagang sisimulan na lang tumanggap ng ebidensya at suriin to ng mas malaliman. Kaya yan, tuloy na talaga yung utin ng kaso sa susunod na yugto. Okay, ito ano gusto mong pag-usapan patungkol dyan? Ang kontrobersyal na elemento ng kasong ito sa ngayon ay yung anunsyo ng mga miyembro ng House Committee on Justice na isosubpoena daw nila para sa hearing ang mga bank records ni Vice Presidente Sara Duterte. Ito ba ay pwede sapagkat ang alam ng marami ay meron tayong tinatawag na bank secrecy law. Ang sinasabi ng mga taga-House Justice Committee ay maliwanag daw sa batas ng bank secrecy na ang isa sa exception sa secrecy ay impeachment cases. Sa tingin mo ba nag-a-apply dito yung exception na yan at pwedeng suriin ang impeachment hearing itong bank record ni Vice President Sara Duterte? Oo, eksakto yan. Sa mga ganitong sitwasyon, talagang isa yung pinagdedebatian kasi may sinasabing mga exceptions talaga ang bank secrecy law at isa nga yan ay yung mga impeachment proceedings. So kung sinasabi ng House Justice Committee na pasok sila sa isang exception under the law, may punto sila. Posible naman talagang gamitin yan as a legal basis para masilip yung bank records ni VP Sara Duterte sa konteksto ng impeachment here. Ibig sabihin, legal na avenue na lang yan maaari na lang tahakin. Siyempre, mainit yan na utapin at tiyak na may mga tututol at mag-arguing yan dyan. Pero legally, may batayan sila para subukan. So, yan ang magiging saga-board dito. Kaya pag-usapan natin kung saan ba ito pwede umikot. Ang nadidinig ko naman mula sa kampo ni Vice Sara Duterte, mismo kay Vice Presidente, na itong ginagawa daw ng House Justice Committee ay isang uri ng fishing expedition na wala silang ebidensya. Ngayon gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan. Kung hihiramin ko ang salitang ginamit ni Vice Presidente, aabusuhin ng House Justice Committee ang kanilang kapangyarihan para makuha itong mga ebidensya na sa ngayon ay hindi nila hawak. Gets ko yan. Kumbaga, ang angle naman ng kampo ni VP Hera ay sinasabi na lang medyo sumusobra na yung kapangyarihan ng committee at para bang nanghuhuli na lang ng isda sa laot, ika nga, na wala naman daw solidong ebidensya at ngayon, inaabuso nila yung proseso para lang makakuha ng kung ano-anong records. So parang ang sinasabi nila, uy, teka lang, wala kayong hawak na ebidensya tapos gagamitin niyo yung kapangyarihan niyo para maghanap lang ng ebidensya. So nga, doon nagkakaroon ng clash yung legal na karapatan ng isang impeachment body na mangarap ng ebidensya versus yung tingin ng kabilang panig na baka naman sumusobra na yan sa limitasyon. Kaya ito yung maging isa sa mga mainit na anggulo ng diskusyon. So, kung may glago pang himoy mo dyan, tuloy lang natin. Ang tanong ng karamihan, pwede bang pumunta ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para pigilan ang House Justice Committee para isubpoena ang mga bank record ni Vice President Sara Duterte?
Maganda yan na tanong. Kasi pwede nga talagang maging nag-move yan ang kampo ni VP Sara. Kumbaga, kung sa tingin nila talaga na may pag-aabuso na ng kapangyarihan or medyo lumalabas na sa limitasyon yung ginagawa ng committee, pwede silang magkain ng petisyon sa Supreme Court. Basically, hihingin nila sa ST na mag-issue ng ruling para pigilan yung subpoena kung sa tingin nila ay labag ito sa batas o sa kapatid. So, pwede yan talaga maging legal na hakbang at natural lang na ganyan ang magiging depensa nila. Ultimately, kung pupunta sila sa Supreme Court, doon na magdedesisyon kung talagang valid ba yung subpoena or hindi. So, magiging isa pa rin sa mga susubaybayan nating legal moves. So, kung lang tayo sa usapang yan, kung may iba ka pang follow-up. Ito ba yung tinatawag na petition for certiorari? Yes, eksakto. Yan mismo yung tinatawag na petition for certiorari. So basically, kapag sinasabi mo magpa-file sila ng certiorari sa EDSI, hinihingi nila na repasuhin ng Korte Suprema kung tama pa yung naging pagpapang or desisyon ng lower body or committee. Ibig sabihin, parang sinasabi nila, Supreme Court, pagkasilab naman kung may abuso or may procedural error dito. Kaya yan ang magiging rock kung gusto nilang pigilan yung subpoena or yung mismo proseso ng committee. So ayan, yan nga yung tinatawag na certiorari. Meron ka ba mga idadagdag na bulan? Ang legal ko na tanong, pwede ba mag-file ang kampo ni VP Sara ng petition for certiorari maski hindi pa nakakapagsimula ang hearing o hindi pa natatapos ang hearing ng House Justice Committee? Ibig ko sabihin, pwede ba sila mag-file ng ganitong petition for certiorari sa kalagitnaan ng proseso? Posible yan. Pwede talaga maghain ng isang petition for certiorari kahit nasa kalagitnaan pa lang ang proseso sa House Committee. Humaga, hindi naman kailangan hintayin pa na tapusin yung buong hearing bago lumapit sa Supreme Court. Kung titingin nila, ay may nangyaring paglabag na or pang-abuso ng power. So kung pakiramdam ng kampo ni VP Sara na kailangan pumunta na sa ST para agapahin yung sitwasyon, pwede talaga sila mag-file kahit ongoing pa yung hearing ngayon. Kaya isang mga niya na pwede nilang dahakin kung gusto nilang pigilan na yung sabihin ng mid-proceedings. Siguro huling punto ko na lang kasi kanina meron akong dinidiscuss nung wala ka pa na merong argumento ang kampo ni VP Sara Duterte sa kanyang answer ad cautelam na yung mga issues na isinali sa 2025 impeachment complaint ay na-dismiss na daw ng Supreme Court at hindi na dapat ibalik dito sa 2026 impeachment case. Ang pagkakaalam ko kasi, yung dinismiss ng Supreme Court na impeachment case last year ay technicality lamang dahil may mga procedure na hindi nasunod. Pero ang merits ng case ay hindi dinismiss o pinawalang bisa ng Korte Suprema. Kung tama ang pagkakaalala ko, sinabi pa ng spokesperson ng Korte Suprema na without prejudice yun sa merits of the case ang dismissal na ginawa ng Supreme Court last year. Ibig sabihin, hindi na pawalang bisa o hindi na patunayang mali yung mga akusasyon na laman ng 2025 case. Ibig sabihin, pwede pa ibalik yon sa 2026. At kung ganun nga yung sitwasyon, may punto ka doon. Kung na-dismiss nga lang talaga that time purely dahil sa technicality at hindi naman dahil sa merits ng kaso, ay ibig sabihin bukas siya na pwedeng balikan. Ibig sabihin, hindi pa naman talaga na itatanggi or na ipapawalang bisa yung substance ng mga alegasyon. So may liban na basehan talaga yung argumento na pwede pa yung isama ulit sa 2026 impeachment. Kaya kung ganun ang interpretation at malinaw naman na sinabi ng SC na without prejudice to the merits yung dismissal, may katawiran nga yung ganung posisyon na hindi pa tapos yung usapan. So, beto sa yan. Kung may gusto ko maging clarify, tuloy mo na. Ito, last na lang talaga. Nakikita mo ba ang mga senyales na itong kasong ito, itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay pupunta ng Supreme Court bago ito may sampa sa Senado for trial? Alam mo, posible talaga yan. Kasi kung titingnan natin yung taglo ng mga udapan at yung mga pahayag ng magkabilang kampo, kung may malakas na tsansa na bago pa daw umabot sa Senado for trial, dadalhin muna nila ko sa Supreme Court para magiging isang ligo na siya dahiya yan para linawin kung ano pa talaga mamagsagitasyon at ano mga hakbang ang pwede or hindi pwedeng gawin ng House Committee. So yeah, nakikita ko talaga may potential na mag-escalate all the way to the SC muna bago pa yan imabot sa Senate. So tingnan natin kung ano pa yung mga susunod na hakbang. So sabi niya, ang kanyang nakikita at parang ganun din ang aking nakikita na itong kasong ito ay gumagawa ng daan papuntang Supreme Court. Ang medyo nakakabahala dito ay pag umakyat sa Supreme Court ay baka makatulog na naman doon ang kaso, baka abutin na naman ng halos isang taon ay aabutin to ng 2027 at pagdating sa 2027 nang sasabihin na naman ng Supreme Court ay meron na namang procedure na hindi nasunod at kailangan na naman ng isang taon ay inaabot na yun ng eleksyon.